Kung naghahanap ka ng scooter na hindi lang maganda sa paningin, pero punong-puno rin ng modernong features, baka ito na ang scooter na dapat mong tingnan. Ito ang Moto Super Advisor 150, isang premium maxi scooter na may kombinasyon ng sporty adventure styling, malaking katawan, advanced technology, at surprisingly impressive na specifications. Pagdating naman sa makina, ang Advisor ay gumagamit ng 149.3 cubic centimeter single-cylinder 4-stroke SOHC 4-valve water-cooled engine. At hindi lang basta ordinaryong makina ang gamit ito dahil meron itong Bosch Electronic Fuel Injection o EEFI para sa mas precise na fuel delivery at mas responsive na throttle. Ang maximum power nito ay nasa humigit kumulang 15.5 hanggang 15.7 horsepower habang ang maximum torque ay 14.5 Newton meters. Para sa isang scooter na nasa 150 class, sapat ang performance nito para sa daily commuting, city riding at maging sa long distance touring. Automatic din ang transmission kaya hindi mo na kailangang mag-manual shifting. Twist the throttle and go! Isa sa pinakamalaking highlight ng Advisor ay ang suspension setup. Sa harap, meron itong upside-down front fork na nagbibigay ng mas premium na handling at mas stable na pakiramdam kumpara sa ordinaryong telescopic fork. Sa likod naman, meron itong airbag rear suspension na idinisenyo para makatulong sa comfort lalo na kapag dumadaan sa uneven roads o kapag may angkas. Meron din itong 165mm na ground clearance kaya mas confident kang dumaan sa mga lubak, humps at hindi pantay na kalsada. Meron itong dual channel ABS kaya parehong front at rear wheels ay may anti-lap braking protection. Meron din itong switchable traction control, isang feature na malaking bagay para sa dagdag stability kapag madulas ang road surface o kapag aggressive ang acceleration. At syempre, hindi mawawala ang modern technology. Ang Advisor ay may malaking 7-inch full TFT display na nagbibigay ng malinaw at premium na dashboard experience. Meron din itong mobile connectivity, USB charging port, keyless entry at ignition, backlit handlebar switches, adjustable levers at adjustable visor. Pero ito ang feature na talagang nakakagulat. Meron itong built-in high-definition front dash camera. Ibig sabihin, habang bumibiyahe ka, meron kang built-in camera system na pwedeng maging useful para sa recording ng iyong rides at road situations. Meron itong 10-liter fuel tank, kaya reasonable ang range nito para sa daily riding at long trips. At para sa storage, may malaking 33-liter underseat compartment na malaking advantage para sa rider na maraming kailangang dalhin. Sa tires naman, gumagamit ito ng CST dual-purpose tires with a wider rear setup kaya bagay ang overall configuration sa combination ng city roads at light adventure riding. Ang timbang ng scooter ay nasa humigit kumulang 147 kilograms habang ang seat height ay nasa humigit kumulang 788 millimeters. Kaya kahit malaki ang katawan ng scooter, relatively manageable pa rin ang seating position para sa maraming riders. Sa fuel economy naman, may published figure na nasa humigit kumulang 35 kilometers per liter habang may ibang sources na naglalagay ng mas mataas na estimate depende sa riding conditions. Ang Moto Super Advisor 150 ay hindi lang ordinaryong scooter. Meron itong aggressive adventure-inspired design, liquid-cooled engine, Bosch EFI, upside-down front suspension, airbag rear suspension, dual-channel ABS, traction control, TFT display, keyless system, dash camera, malaking storage compartment, at modern connectivity features. Kung ang priority mo ay technology, comfort, practicality, at isang scooter na talagang mapapansin sa kalsada, malakas ang appeal ng Advisor. Hindi ito ang pinakasimple o pinaka-basic na scooter sa klase nito. Ang selling point ito ay simple, maraming features, premium na styling, at adventure-inspired performance sa isang package. Kaya kung gusto mo ng maxi scooter na may modernong technology at distinctive na personality, ang Moto Super Advisor 150 ay definitely isang model na dapat mong isama sa iyong listahan. Pero ikaw, bibili ka ba ng Advisor o mas pipiliin mo pa rin ang mas kilalang Japanese brands?